여러분 안녕하세요. Welcome back to K-Learn Korean Language Training. Once again, Gerard here. 4 times CPS topic exam passer and 10 years in teaching Korean language, specializing in EPS topic. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-forward ng mga signed contract nyo. Okay, so kailangan yung email nyo dito is yung ginamit nyo din sa registration. Okay, para sure tayo. Okay? So, bali, lahat lang po ng magfo-forward, syempre yung may mga contract lang. Okay? And then, ano din to, consent at kumpirmasyon para sa pagbabago ng lokasyon na trabaho sa bawat rehiyon. Okay? So, paalala, basahin ng mabuti ang hinihingi, ang sagot lamang ng Google Form. Ang sasagot lamang ng Google Form ay ang mga may contract forwarding sa EPS account nila. Okay? So, pag meron ng print dun sa EPS account mo, ibig sabihin, 2 to 3 days, kailangan mag-send ka na ng contract para hindi siya makancel. Pero si DMW naman, ino-auto-sign naman yun para wag siyang makancel. Okay, pero you have to send information as well. So, let's say for example, ito yung email ko na ginamit sa registration sa exam. So, click ko yung record. Okay. And then, andito yung mga ibang information like phone number ng DMW, etc., Facebook page. And then, syempre, importante is yung last name natin. So, dito manghuhula lang ako kasi wala pa akong employer. No, sana soon meron na ako. So, Santos and Gerard. And then, kung wala kayong middle name, you put NMN, no middle name. Okay? So, De Leon. Dito, sa fix, ito yung mga junior, senior. So, since wala tayo noon, NA. And then, email address. Okay, so yung kanina, learn Korean lang. Kunwari lang, ayan siya. Okay, para mabilis tayo. Email and then contact number 0921568005 54 for example. Okay. Basta lahat ng mga naka-red kailangan lagyan natin. And then eto, ilagay ang PH number na makikita sa kontrata sa bandang kanan at kanan sa itaas, okay, nung contract nyo. Makita niyo yun doon sa taas, kanan. Makita niyo siya, PH. Okay? So, let's say for example, PH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 for example. Okay? And then, kailangan mag-upload ng picture. Okay? White or blue background. Let's say for example, may mga sample na ako dito eh. So, browse. Ito yung estudyante ko na nasa Korea na ako yung nag-forward nung niya, tinulungan ko siyang mag-forward. For example, ito yung ID picture. Okay. And then, so yun siya. And then, scan copy ng passport. Browse lang para pumunta dun sa nyo, kung saan siya nakasave. Mas maganda pala itong mga load sa sa laptop nyo or desktop nyo siya gagawin para siguradong siya. And then, kung kailan nyo pinadala yung contract nyo, importante siya. Okay, so let's say 23/03/2026. Okay. And then, regular KLT. And then, self-returned, wala to. Okay. And then, eto. Confirmation ng lokasyon ng trabaho sa bawat rehiyon. Pumili ng isa. Okay. So, since dito tayo sa mga baguhan tayo. Okay. And then, click next. Sorry. So, ito pala yung contract. Sorry. So, contract, kailangan palang i-upload na dito. My bad. Okay. So, let's see. For example,
Asan yung contract? Try natin to. Yan. So, nandiyan na siya. Then, click next. And then, dito tayo ulit. Kailangan nating i-copy to. And then, i-print natin siya. Okay. Check nyo. So, ito. Di ba kinapin natin yung link? Ito. Then, pinost natin siya dito sa new tab. And then, yan. So, kailangan gagawin nyo dito is pipirmahan nyo siya. Dito. Pangalan ng nakaintindi, signature. Okay. Hanip naman sa pangalan na nakaintindi, no? So, pangalan ng manggagawa, address, telepono, and then date of birth, and then sa baba is pangalan ng nakaintindi, and then signature. Okay? Print, and then i-scan natin siya ulit. Okay? Kasi sa bandang part na to, sa baba, is i-upload naman natin yung napirmahan natin. Okay? So, eto, para alam nyo na yung gagawin nyo para hindi na kayo mabudol. Kasi minsan yung ibang learning center is nag-ano sila, di ba? So, try natin to. Ayan. Tapos, make sure yung pangalan nyo nakalagay siya doon sa format. Okay? Then, next natin. Ayun. So, dito sa next naman is consent form. Ganun din. Copy yung link. Copy link or click nyo yung link and then new tab, paste. Meron ulit lalabas dito na information or kailangan din natin itong i-print and then pirmahan. Okay. So, check natin to. Ayan siya. So, eto, consent to collect, use personal information and provide it to the third party. Sana all may third party. Joke lang. So, agree. Puro agree lang lalagay nyo dito, ha? Agree. And then, date, month, year. And then, name, signature. I-print and then i-scan ulit. JPG kasi i-upload ulit natin siya dito sa baba. So, upload ulit natin yung napirmahan na natin at nalagyan ng date. Okay. Check natin. So, meron na kasi naka-ready dito mga may mga employer na nag-forward na. Ito, try natin. Yan. Tapos, ayun. Okay na. Tapos na yung ating pag-forward ng mga contract nyo at saka yung mga ibang information na kailangan nyong ilagay. Okay? So, importante ito kasi kapag di kayo nakapag-send, maka-cancel siya. So, 2 to 3 days kailangan makapag-send na kayo ng inyong kontrata. Okay? So, ano natin siya. I-verify natin ulit yung mga information na ginawa natin dito. Ayan, so, kinlik ko yung record. And then, yung mga information nyo, first name, last name, email address, contact number, page number sa kanang bahagi, and then yung picture nyo, and then passport nyo, and then date kung kailan nyo ipasa yung kontrata, manufacturing KLT, and then kontrata na may pirma. Okay. And then, eto, para sa baguhan. Then, click next. And then, dito tayo sa confirmation para sa pagbabago ng lokasyon. Kailangan yung pirmahan and then upload. And then next is ito namang consent form para sa third party. Agree, and then date, and then name, and then signature. And then, you click submit. Okay? Isang beses lang kayo makakapag submit. Okay? So, kaya kailangan yung mga information is hindi kayo magkamali. So, sasubmit nyo dito, mag-receive ni DMW and then masassign yun sa contract nyo sa EPS. So, ganun lang naman kasimple, print yung ibang mga information, print and then signed and then i-scan ulit, tapos i-upload. Ganun po siya.
So at least ngayon meron kayong guide kung paano mag-forward ng mga contract kasi kailangan nyo talaga, kayo yung mag-forward para sigurado yung mga information. Okay? So again, thank you so much for watching the video. Kung kayo nag-enjoy or natuto sa mga video na aking ginagawa, baka pwede nyo naman akong i-follow, share yung mga video ko, or bumili kayo sa showcase ko, di ba, as a support. Beke naman. Okay? So yun lang. Once again, Gerard here. 4-time CPS topic exam passer. Teaching Korean language since 2016. Maraming salamat po. And good luck po sa lahat. God bless. Annyeong Yorobun. Goodbye.